sabi ng iba dyan. Oo. Pwede bang ituloy nyo na yan? Tayo Alin na makita-kita man lamang. Ay, oo nga. Yung malaking, Munti ko nang makakalimutan, oo. Jen. Yan din pala ang isa sa... Diba? Kaya pala excited yung iba na maghanda dito sa malaking activity na ito. Oo. Ay dahil ito na rin ang pagkakataon para muli silang mag-reconnect, magkita-kita at Oo nga, no? magkumustahan. Oo naman, oo. Sa bagay, halimbawa, nandun ka sa bahagi ng Malayo-Layo Oo. at pupunta ka ng Metro Manila. Luluwas ka, halimbawa. Andito kayo. Excited talaga. oh. Excited ka. Kaya dun sa mga kaibigan natin, Jen, Oo. ngayon pa lang, actually, nung Sabado pa ng gabi, Yun na nga, oo. ay naghahanda na po para Tuloy-tuloy dun sa ang paghahanda, no? gagawing malaking pagkilos ha? Oo. At yung ating pakikiisa para sa kapayapaan ng ating bansa. Ayan. Ang totoo niyan, may mga nagpadala muli. Diyan, Sinimulan nga natin Oo, kahapon. kahapon, oo. Kasi ang sabi ng iba, baka naman hindi totoo yung ginagawa niyong paghahanda. Hindi, excited ng yung mga tao. Oo. Paghahanda pa lang po. Sabi natin, paghahanda pa lang. Ang tabay ho kayo. Oo. Ay sapagkat yan ho naman ay nakadepende sa mga nangyayari. Di ba? Yes. Ay kung sila'y naghahanda, tayo dapat ay naghahanda rin para ipakita yung atin hong gagawing malaking pagkilos. At ito'y para sa pagkakaisa ng mamamayan. Oo. Di ba? Hindi mo para sa kaguluhan ito. At tuloy-tuloy pa rin yung ating pagpapanata o yung devotional prayer para ipagbakaawa na tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Gaya nga na nabanggit natin, sa awayan ng magkabilang panig, meron hong common ground na Oo. pwedeng pagkasunduan. Alin yun? Ay yung binanggit ko ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Na wag na munang asikusuhin yung mga bagay na nakakaagaw ng pansin at ng focus ng ating mga mambabatas. Oo. Unahin na muna natin yung mas importanteng Oo. mga problema. Unahin natin ang kapayapaan ng bansa at kapakanan ng mamamayan. Eh, sino naman ang tututol sa ganyang paninindigan, di ba? At yan po ba'y mali? Tama po yan. Tama, kaya nga kami ay agree dyan. Oo. Pabor kami dyan, sang-ayon ho kami dyan. At bilang papakita na talaga kami ay seryoso, Oo. na sumusuporta at sumasang-ayon doon sa paninindigan ng Pangulong Bongbong na yon, eh nga, may malaking gawain na pagkilos na gagawin ko. Oh, at ngayon ituloy-tuloy ang ating paghahanda. Ito Naso? po, ito, unahin na natin dyan, yung mga malalapit lang dito. Ayan, yung sa mga larawan nito, at saka video. Sige. Caloocan. Ito yung pinadala sa akin, no? Caloocan, no? Nag-drone shot pa yung kakilala ko, bagong silang. Bagong silang 9, yung sa Caloocan yan. Caloocan North, Camarin. Camarin, nako. Ibig sabihin, sa Caloocan, hindi lang isang lugar yan. Ay, hindi. Ayan, sa Valenzuela. Oo. Ibig sabihin, Kamanaba ito, no? Oo. Kamanaba na ho tayo. Hoy, sa Saranay, ang aming kuya Jomari Acol, kamusta po kayo? Paro, Mountain Yan. Heights. Oo. Diyan sa ano yan, papuntang San Jose del Monte na yan, di ba? Oo. Si Ate Cinderella Bernardino, nandyan siguro. Nandyan ba? Oo, taga Mountain Heights yun eh. Ayan, no? Kamanaba. Nako. Oo. Eh kung halimbawa sabihin natin, ngayon na tayo, pumunta na tayo dun sa pagtitipon natin. Easy lang kayo, basta kayo units. Anytime yan. Oo. Yan, Kasi sinasabi natin. Oho. Sa lumayo-layo ng konti. Oh. Lumayo-layo tayo mga, ayan, pinabilis pa. Saan ba yung gugo? Hindi ko alam kung saan yung gugo. Ang alam kong Parang gawin na Isabela ata yan. So, ganun ba? Isabela. O, Isabela South. Yun, Isabela nga. Oo. Oo. Medyo... Yan, parte para ng Isabela. Isabela. Oo. Ang layo na yan, ha? Ang ipinakikita ko namin pagkatapos ng ginawang mga pagtitipon para pag-usapan yung paghahanda. Yung mga panalangin para sa kapayapaan. Yan. Opo. Ito, bagong buhay. Sa Rizal na po ito. Malapit-lapit na yan. Malapit yan, no? Oo. Daglawag. Ang dami nito. Saan ba yung Daglawag? Oo. Baka sa lawag yan. Ilocos Norte. Ayan. Ito naman sa atin, Nasol. Ito. May mga ilan din ipinadala sa atin dito. Oo. Ano lugar itong video na... Orani, Bataan, Nason. Yan ho, Nara, Palawan. Ito, malayo-layo ito. Nako. Meron din po dyan sa bahagi ng... Batasan Hills. Ito mas malapit sa Batasan, Nelson. Walking distance. Oo. Sabi ko naman sa iyo dyan din sa may likod naman ng Batasan, yung Fairview, Eco Park. Yan, yung mga nakapalibot pa dyan, Manggahan. Santa Lucia sa Quezon City. Punta naman tayo sa Nueva Ecija. Yan, yung San Jose, Nueva Ecija. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Paano sasabi? Dami, Ito, Ordaneta, Pangasinan. Parang papunta na dyan, eh. Papunta na ba sila? Hindi pa. Pauwi pa lang yung mga yan. Parang nagmamarch yan, eh. Di pa ba yan? Ay, kayo ba? Hindi kayo natatawagan sa mga bagay-bagay? Paano nyo sasabihin sa amin na
Wala hong mga paghahandang ginagawa. Si Kuya Georgie Manalansan niya, Kuya Nelson, doon sa bahagi ng Lopez, Quezon, Jen, kami, sabi ni Kuya Georgie, ay handang-handa rin kami dito sa bahagi ng Lopez, Quezon. Kuya Georgie, kamusta po kayo? Kapitbahay ko to dati si Kuya Georgie dito sa Doña Faustina. Ngayon nandiyan po sa may bahagi ng Lopez, Quezon. Ayan. Si Nanay Tess Ochoa naman, ang butihing nanay ni Ate Maria Ochoa, sabi niya, handang-handa kami nito. Totoo, sina Elma at Yolan Estudillo, naka-ready na kami. Meron na rin silang food packs, Nelson DSWD. May food packs na rin, may baon na rin sila. Nanay Tess, hindi pa po, baka mapanis yan, ipadala niyo muna sa amin ni Nelson yung ibinalot ninyo, ha? Para nang sa ganun. Mapanis po yan. Mapanis po yan, kami na muna Waiting pa tayo. Yan, Nasa preparation stage pa muna. Si Nanay Tess, kung doon kami sa may bahagi ng Davao yung mga yan, ang butihing nanay ni Ate Nel Marie Ochoa. Yan. Nanay Tess, kamusta po kayo tatay? At sana okay na okay po kayo dyan sa inyong mga kinaroroonan. Yan po ilan pa lamang, ha? Araw-araw, bukas magpapakita pa rin tayo, Nelson. Ang dami ko pa rito. Sa dami ng mga lugar na nagpadala sa atin, napuno na itong memory ko ito, meron pa tayong almost 200 plus sites na hindi pa namin nadadownload. Dami, no? At saka ang alam ko dyan, Jen, gabi-gabing tumatanggap ng tagubili niya mga... bahagi talaga ng paghahanda na sinasagawa natin. Tagubili. Anytime, makatanggap sila ng kung anumang tagubili dyan. Nako. Ayun. At dahil dyan, mga kababayan, standby lamang po kayo at palagi kayong nakatutok sa ating palatuntunang Saganang Mamamayan para maging update po kayo dito maging updated po kayo dito sa binabanggit natin mga paghahanda ukol sa malaking pagkilos. Pero ngayon po, dyan muna kayo sa inyong mga lugar at ipagpatuloy po natin ang ating pagpapanata o devotional prayer para po sa kapayapaan ng ating bansa. Nason. Ngayon po, ipuntahan naman natin. Ewan ko, Nelson, kung magiging matutuwa ka ba o malulungkot sa balitang ito. Ano ba yan? May kinalaman po ito sa PhilHealth. Ay, teka, bago muna yung PhilHealth, Jen. Oo. Nalulungkot nyo ba yun dahil doon sa budget? Yes. Na binawasan sila. May nalungkot, ang dami palang nalulungkot, Jen, dahil sa inaprobahang budget. Ewan ko, dapat, di ba, pagka naaprubahan ng budget, dapat masaya, natutuwa di ba? Siyempre, bakit yung pambansang budget natin for 2025? Oo. Paano nalungkot? Ang daming nalulungkot ha? Sabi mga mababatas lang, masaya-masaya Yung mga mababatas, masaya-masaya. Ewan ko. Bakit? Eto, at itong mga nalulungkot, tingnan nyo kung ito naman dapat mga malungkot, ha? Ang isang nalulungkot, bukod dyan sa babasahin mo, Jen, ay ang Department of Science and Technology. DOST. Bakit? Kasi po, mababaho ang pondo na inilaan sa DOST at nawalan din ng iba pang mga subsidy, Jen. Ha? Oo. Kailangan pa naman natin yung research and science technology. Dahil hindi daw nadagdagan ng pondo ng DOST, nanatili lang 28.7 billion. Pero alam mo ba kung gaano kadami ang ahensya under Department of Science and Technology? Sa Katerba. Ang dami niyan. Yan nga lang PBOX, under nila yan. Yes. DOST. Malaking ibig sabihin, malalaki ho ang papel sa buhay ng mga Pilipino. Sa research and development. Yes. Ang isa sa nalungkot ay si Senador Juan Miguel Zubiri. Senator Biggs, bakit? Kasi siya yung nagpupush na madagdagan ng budget ng DOST. Okay. Oo. Tingnan nga natin, pakinggan nga natin kung paano malungkot ang Senador Big Zubiri. Ano ba? Nalulungkot ako dahil sa DOST budget hindi nabigyan ng additional. Pinaglaban namin ng Senado, nagdagdagan sila ng almost 700-800 million. Nung paglabas ng BICAM report, bumalik sa NEP yung budget ng DOST. Yun kaya binagay ko kanina na I'd like to put on record na na-revert sa net budget yung mga departments. Kawawa naman yung PVOX, di ba? Sumabog yung Vulcan Canlon ng isang araw, kulang daw sila ng monitoring equipment. Wala na tayong may idadagdag. Naidagdag ko sana sa budget nila, no? Wala. Kawawa din yung pag-asa. Di ba, sabi ni Presidente, we just got 6 typhoons and in 1 month. Talagang wala na. Hindi na natin mamomonitor kasi zero nga yung budget hindi na dagdagan yung budget ng pag-asa. Ayun, pati nga mukha niya, Senator, titingnan ko. Malungkot na malungkot. Nangangalumata Oo. Totoo naman talaga, nakakalungkot naman. So, yung ina-expect nila na pondo para makabili ng mga equipment at saka yung kanilang research and development ay mababalang ito, Nelson. Yes. Pero hindi naman binawasan yung kabuuan ng budget. Napunta, yung ibinawas. Hindi binawasan. Oo. Nanatili lang. Ibig sabihin, kung magkano yung budget nila last year, ganun din ngayon.
Kaya lang saan ka naman nakakita ng... Hindi, kasi, di ba usually ang budget niya ganito, di ba, kabuuan, 5.632. Hindi nang babawasan sa kabuuan yan eh. Yes. Ang isang departamento, binabawasan ng hinihinging pondo, pero may may paglalagyang iba. Pero ang kabuuan nun, ganun pa rin, hindi babaguhin. So ang tanong doon, kung hindi ibinigay yung hinihinging budget ngayon, Saan napunta? saan inilaan? Ayun nga. Yun nga yung malaking katanungan. Kasi nandun na yan eh. Naka-earn marks ka na yun eh. Oo. Malagay ka, mapapunta na naman dyan sa mga unprogram. Hindi, ang unprogram, balita ko, mga almost 500 billion eh. Laki. Ang laki, unprogram funds ha. Talaga naman. Eto pa dyan ha. O ano pa? Tingnan natin si Senador Migs. Ganyan magkali. Malungkot, Malungkot. oo. Tingnan naman natin Ang puso niya, DOST. si Senador Bato de la Rosa kung paano siya malungkot. Naku, naiiyak ito. Pag Kaya nagkataon. nalungkot, pinagpawisan kaya. Ha? Tingnan natin. Senador de la Rosa. Wala mo tayong magawa. Kung ayaw talaga nila. You just look at my eyes. How frustrated I am. Pag-asa. Ayo. Ano naman tinutsan niya? Saan naman sa kanya? Lahat ng mga kasama na yun. Oo, sa mga ba? binawasan. Oo, nalulungkot siya. Sabi nga niya, tingnan mo ang aking mga mata. Ba? At sabihin mo Oo. na hindi mo ako mahal. Nalulungkot si... Anthony Castelo kumanta niyan. Parang, Hindi ba, Jen? ay, talaga naman, nakakalungkot. Hindi ako talaga, doon sa DOST, yan ang dapat na pinaglalaanan ng pondo. Bakit kayo nagkakaano yan? Ano yan? Sa BICAM nangyari? Bycam ito, Bycam. Gano'n. Yun ang bakit sila pumayag at nagkasundo? Kasi kung BICAM Conference Committee, hindi naman nila iiwanan yan ng ganun-ganun lang kung hindi na napagkasunduan. Malungkot pala kayo. Bakit sila pumayag? Oo. Di ba? Ano ang nanaig? Nako. Yun nga. At saan inilaan yung pondo na yun? Saan inilagay? Isa pa, Nelson, ito totoo. Tingnan natin sa ating mga kabayan. Ang isa ring malungkot, ang balita ko, si DepEd Secretary Sani Angara. Si Secretary Sani Angara ay dati pong head ng Finance Committee ng Department ng Senate. Alam niya yung budgeting eh. At wala pa raw sa kasaysayan ng paglalaan ng pondo na yung DepEd ay mababa at mas mataas ang DPWH. Sapagkat kung susunod mo yung bahagdan ng pagkakasunod-sunod ng paglalaan ng budget, dapat ang pinakamataas mo, Department of Education. Oo. Pero ngayon daw, alam mo ba kung gaano binawas sa kanila? Magkano? 12 to 13 billion pesos. Wow. Ang ibinawas sa kanila. Sa DepEd? Sa DepEd. Grabe. Kaya sabi niya, first time ito nangyari. Dati, kapag sa kanyang kasaysayan, sa kanyang karanasan bilang Senate Committee on Finance, kung ano ang niya hiningi ng DepEd, usually yun ang ibinibigay namin. Kung hindi pa, gagawa pa kami ng paraan para madagdagan. Pero ngayon daw, mukhang mas mataas pa ang nilaang pondo sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Eto pa, Jen, ha? Bukod dyan. Oo. Pati DSWD, binawasan din ng 96 billion. Yan, sinasabi ko. Na, hindi malit na halaga. Ha? Hindi. 96 billion? At ang pagkakaalam ko dyan yata, yung mga AKAP, yung mga... Oo. Parang hindi na sila mag-implement. Ewan ko lang, ha? Pati nga ata yung AX din daw eh. Iba na. Kasi sila, ewan ko lang ha, ang balita natin, kasi yung hinihingi sa AKAP, di ba dapat 37? Ang na-approve ng BICAM, wag na 37, 26 billion na lang. Pero dapat doon namang pangunahing mga ngasiwang ahensya, DSWD. Ngayon? Hindi ko alam, pero... So, paano mangyari, no? Yun nga. Marami nga talagang malulungkot dito. Oo. At ang hiwaga niya, Nelson, saan ilalagay? Oo, tama. Kasi kung walang ahensyang magpapatupad, di ba? Mukhang nakita yata yan ni... Nino? Kasi agad ito, sige, ikaw muna. experience ng ating mga kababayan. Ito, ang hinihingi ng ating kung tama yung figura ko 5 trillion, magkano ba? Yung eksakto. Wala dito sa ano ko eh. Basta 5.632 ata ang hinihinging budget sa kabuuan ng bansa. Ano ha? Yan, hindi na binabawa. Ang tinatanong na lang dyan, sa isang department, hingi ako, 1,000. Ay, huwag ka 1,000. Kung gawin natin 500 yan, lipat natin yung 500 sa kabilang. Pero hindi mo babawasan yung kabuuan na hinihingi ng national government. Mananatili po yun. Ang gagawin lang, ililipat kung saan nila ilalaan. Ngayon, mananatili po yung pambansang budget at binawasan ng mga ahensya, batay sa kanila hinihingi, saan nila itatransfer ang pondo? Yun nga. Oo. Naku, malaking paliwanagan ito. Siguro sa isang araw, makausap natin ang ating DBM Secretary. So ito ay DSWD, DepEd, DepEd, opo. OBP, DOST. Ayan, meron nabawasan bang din. nakakalungkot na binawasan? Hindi, wala akong yun lang ang ilan sa mga narinig ko. Hindi ko lang alam nga, again, kung ano-ano pang mga ahensya ng pamahalaan, kung ano nang binawasan, alin sa ililipat. Kasi ang balita ko, DPWH ang namuningi ng gusto. At alam mo naman, kapag ka sa DPWH sa punta ang pondo, Nako. sino ang
Ay, well, again, ha, alamin po natin. Kasi ang final niya, Nelson, sa December 20 daw, bago matapos ang taong ito, ay baka pirmahan na ito ng Pangulong Bongbong Marcos. Eto, Jen, yung Diyan AKAP. magpapaliwanagan. Ito palang AKAP, di ba wala siya sa DSWD? Oo. AKAP program. Oo. Itong AKAP ay dating tinututulan to ng mga senador eh. Yes. Bakit nagkaroon ng AKAP? Ba't siya siningit yan? Oo, na piniki niyo pa. Meron bang pirma namin? Hindi nyo alam, nakapirma pala kayo. Eh ngayon, agree na yung mga senador. Oo, kasi hindi pumayag yung kamera eh. Oo. Dahil Okay. silang dalawa ay may access sa AKAP budget. So parehas sa salang magano. Sila sa implementor. Oho. Ano to? Bago mag-election, i-implement o after elections? Hindi natin alam. Kaya nga, di ba? Nako. At may mga chismis pa, pati AX, Nelson, ha? Doon pa rin, yun rin. Yung AX, di ba ako senador, may allotment ako for AX. Meron daw mga congressman, Sen, ano ba ako, Sen Jan, Sen Nelson, magkano pa yung AX na natitira sa'yo? Di ba ako sabihin ko, 10 million pa ako dito, congressman eh. Oo. Eh di bang sa akin mo na ilipat yan, ako na mamahagi? Yun. Meron daw ganung mga usapan. Oo. Yun nga. ang Totoo kaya yung problema. mga ganon? Oo. At ang iba naman daw, ayo, sige, ikaw na ang bahala sa implementation. Ang kagandahan dyan, Nelson, kasi di ba, mag-eleksyon. Ang AX, legal ito ha. Hindi ito pinagbabawal ng batas sapagkat yung AX ay doon sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad, etc. etc. Legal na pwede ka magbigay ng AX sa mga kababayan. Oo. At ang iba dyan, meron pang coverage ng media. Oh, well, sana naman ay maliwanagan po natin. At yung malaking perang ito ay saan ba talaga ilalaan? Sabi nga ni dating Senador Panfilo Lacson Jen, ha? Oh. Siya ang nagsalita tungkol dito eh, ha? Senators and congressmen can embrace each other all they want. Ganon. Yakapin, akap, di ba? Oo. Magyakapan na kayo hanggang gusto nyo. But they cannot agree to share what is not theirs. Ano nga naman ang isi-share nyo kung wala naman dyan? Ano? Parang napagkwaso na lang, sige, hatiin na lang natin. Oo. They can only legislate, not implement government projects like AKAP. So parang ang dating yan ang mangyayari, everybody happy. Oo nga, yun ang nangyari. Kasi yung dati maputol nilang dati. tinututulan, nag-agree sila Oo. dahil sila ng mga mamahagi, diretsa na. Dati kayo lang Dati kayo lang Ngayon, At tama naman, di ba? Kasi ang mamabatas, legislature, di ba? Oo. Legislative. Ang executive, ang taga-execute. Di ba? tama naman, So kung may pondo, ang dapat nag-execute, executive department, yung mga Oo. government agency, hindi House at hindi din Senado. Ang actual kasi nangyayari dyan, so nagre-request ang isang mababatas sa kanyang lugar para paglaanan ng pondo Oo. ang kanyang mga kababayan. Dapat ganoon. Oo. Eh ngayon, may sarili na sila. Ganun na? May sarili na sila. Yung Oo. pang-akap nila. Dapat sa mga gusto nilang akapin. Sino bang chairman ang sa Senado? Senator Grace po. Yun nga. Ang chairman ng Senate Committee on Finance ngayon. Na siya ang unang-unang tumututol dati dyan eh. Ganun? Oo. Ngayon okay na. Okay na. Everybody happy nga eh. Bagay, patapos na nata ang term ni Senator Grace po. Sa lower house naman, sino bang kanila APRO. Ganun? Well, Eh, binabanggit mo pa dyan, na ito binawasan din. Ito talaga, hindi lang basta binawasan, kundi ginawa po zero. Wala talaga. Wala talagang inilaang pondo ang gobyerno para po sa kanila. Ito po yung binabanggit na hinihinging pondo. Pero ito yun subsidiya, Nason. Ang tawag nila subsidiya para po sa PhilHealth. Well, ito naman kasi, iba naman ang estado kasi ng PhilHealth. Aha. Kasi ang PhilHealth ay income generating GOCC ito Kumikita ito, Nason, kasi meron tayong kinukontribute tayo na mga manggagawa, mga empleyado, ay meron tayong share. Itong binabanggit natin, tuluyan na rin pong inalis, tinanggal ang subsidiya dahil sa nabigo ang PhilHealth na gamitin ang sinasabing reserve funds na 600 billion pesos. Ayun. Meron pa tayong boss dito ni Senadora Grace po sa kanyang paliwanag. O sige nga po, Senator Grace po. Ito ang isang very contentious. Okay? Nakita natin na ang PhilHealth, yung subsidiya na ibinibigay ng gobyerno, na hindi man lang nila nagagamit. Okay? Ang PhilHealth ngayon, kung hindi ako nagkakamali, merong 600 billion na reserve funds. Nakadeposito lang yan sa, ewan ko kung anong account nila nilalagay, but definitely kung anong kinikita niyan, mas maliit pa mas mababa pa sa inflation. So lugi pa yung gobyerno. So sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna
Ayon pala ang paliwanag doon, Nelson, ano, ha? Hindi sa binigyan ng subsidiya o budget ng pamahalaan, pero dapat nila munang gamitin yung kanilang reserve fund na 600 billion pesos. So ako sa tingin ko mukhang okay lang yun, ha? Eh kasi bakit pa kita bibigyan ng pondo kung awas-awas naman pala talaga ang pondo at ang perang nasa sayo? Eh, dapat siguro, matanong natin dito yung PhilHealth. Ayun. Kung Oo. ano talaga ang kalagayan ng PhilHealth ngayon. At saka yung pondo nila. Kasi Kaugnay yung niya. isang pondo nila, Oo. pinapalipat sa National Treasury, hindi ba? Maabot nga po ng 80 billion yan, 80 napigil. Meron pa natirang almost 20 billion na sabi ng Korte Suprema, ay huwag nyo na ituloy yan. Di ba? O, sa parte naman, Senador JB Ejercito, Yan. ang kanyang pagkabahala sa kawalan daw po ng subsidiyang pondo sa PhilHealth niya, ay meron din daw pong 6 bilyong piso reserve fund ang PhilHealth. Ngunit, maaaring questionin ang legalidad dito dahil nakasaad sa batas na dapat po itong pondohan. Ayun. Oho. Nako, patuloy pong umaasa ang mga senador na magkakaroon daw po ng pagbabago sa pondo ng PhilHealth upang mas mapabuti ang serbisyo para sa mamamayan. Ako sa part ng PhilHealth, pero kung nasa batas, dapat talaga ito paglaanan ng pondo. Kasi ang PhilHealth po, kahit hindi paglaanan ng pondo, again, kung meron silang reserve fund, Nelson, meron pa po itong share para sa syntax natin. Ano ha? Meron sila dyan. Yun hong mga pondo galing sa PAGCOR, PCSO, meron yan. At bukod pa po ang ating mga kontribusyon bilang miyembro ng PhilHealth, Nelson. Yun po, hindi pipigil ha. Baka kasi akala nila, ibig ko sabihin, Nelson, hindi na kami maghuhulog sa PhilHealth. Hindi po. Tuloy pa rin po ang paghuhulog, tuloy pa rin po nilang kinukuha yung share nila sa syntax, sa mga sugal, para ilagay po sa PhilHealth. Ang mawawala lang, yung subsidiya na galing sa ating gobyerno. Ano Nelson. kaya epekto niyan sa kanila? Yun. Oho. At sa mga miyembro. Ayan, meron bang epekto? Pero ako sa tingin ko, kung meron talagang totoo, sinasabi si Dora Grace po, 600 billion pesos na naka-reserve. Aba, dapat gugulin at gastusin niyo po yan sapagkat pera ng miyembro yan. Di ba? Ngayon, ang ating magiging Vox Populi, simple lang. Okay lang ba? Okay lamang po ba sa inyo? Tama ba na hindi na bigyan o paglaanan ng pondo ang PhilHealth? Controversial issue kasi ito, ha? Again, nililiwanag natin na sana, ito po kahit hindi natin paglaanan ng pondo, meron po una, sabi, meron sa 600 billion pesos na reserve fund. At pangalawa, tuloy pong mapupunta sa kanila ang kontribusyon ng mga miyembro at tuloy din po makukuha nila ang mga syntax, part na ng syntax sa PhilHealth. Ang sabi naman ng tumututol dito, Jen, una, ito ay labag sa saligang batas. Yun na nga, ang punto nga nila ni Kasi Senador dapat JB. paglaanan. Mayroon kayo, Dahil, bigyan sa libo. dahil meron palang mga miyembro ang PhilHealth, dahil sa batas, ha? Oo. Na dapat, na hindi pinagbabayad. Gayon senior citizen. At yung mga kasi indigent. Lahat Oo. tayo, miyembro na di Yes, ba? lahat na po. So, paano mangyayari to? Di ba? Paano nga naman nila ibabalanse kung sabi ng batas, paglaanan nyo ng pondo para yung mga mahihirap, hindi na magbayad ng premium. Yun, Marami-rami rin po yan. Lahat ng senior citizen, Nelson, automatic member ng PhilHealth. Lahat ng mga indigent ay member po ng PhilHealth. Ayun. O sagot nyo po yung opo, okay lamang po yan, letter A. Kung ang sagot nyo naman po hindi po, dapat pinaglaanan din ng pondo yan, letter B. Ang inyong mga reaksyon ay padala po sa ating text hotline 0916-500-3846. Ulit, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live din po kami napapalbaya Facebook at YouTube. Meron po kaming live streaming at Net25 TV. Papapakinggan po kami sa Radyo Aguila Provincial Radio Station at siyempre po naman sa Mega Manila, DZEC 1062. Magbabalik pa po ang sa Ganang Mamamayan.